Welcome back sa aking channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please click the subscribe button para updated ka sa aking new upload videos. For today's video, pag-uusapan po natin kung magkano nga ba ang cost of living dito sa Japan per month. Plus tips kung paano kami nakatipid sa gastusin. Marami po kasing nagtatanong sa akin sa channel ko kung mahal ba or mura yung cost of living dito sa Japan. Kaya ginawan ko po siya ng video. Okay, disclaimer lamang po, itong cost of living namin dito sa Japan na ibabahagi ko sa inyo ay based lamang po sa aming monthly expenses. Dahil lahat ng pamilya dito sa Japan ay iba-iba po ang amount ng gastusin. Okay, ang bansang Japan ay isa sa pinakamayaman na bansa sa mundo. At ang isa sa pangangailangan ng tao ay ang pagkain. At ipapakita ko sa inyo kung magkano ang mga presyo ng mga pagkain dito sa Japan. $82 isang piraso. Isang piraso ng orange nila dito is 97 plus tax 104. Isang pack ng saging nila is 97 yen plus tax pa yan. Pipino nila is 68 isang piraso. Ganito. Isang piraso 68 yen. Nga nasa 34 pesos each yung pipino nila dito. Isang pack may 6 na laman. At yung presyo niya is 198 yen isang pack. Plus tax pa yan. Ito, 185 yen plus tax. Mais dito, isang piraso nilang mais is 138 yen, 149 yen kasama na tax. Talong nila isang pack, 3 piraso. Yung presyo is 298 yen per pack. Magkano ba presyo talong sa Pinas? Mga 60 per kilo yata. Isda, fresh isda. Wala lagi mata. Walang mata. Isang piraso is 1,280. Itong isda. Ito, kung ulo ng isda, yung bibilhin mo is 250 yen plus tax is 270. Ito, 2 piraso isda. So, isang peraso is 580 per piece yung presyo ng octopus. So, buhay pa siya. Yung tawag dyan, mga marinated din na mga isda. Marinate na siya. Ready to cook na. So, tamba na isda. Isang pack is 158. Dati 198 siya. Nag-sale sila, naging 158 yen na lang, 20% sale. Ito, isang pack na ganito. So, makakamura ka, di ba? Matamba ka sila. 1, 2, 3, 4, 5, 5 piraso. Good for 158 yen. 20% discount sila. Ganito is 680 plus tax pa is nagiging 734 yen isang pack. Yung 753 yen isang pirasong ganito. Yan 540 yen 1 kilogram. Ito, 10 kilo sa isang pack. So, yung presyo niya is 3,542 yen. Yung isang ganito lang. 10 kilos na bigas. Tingnan nyo yung bigas ng Japan. Halos magkapareho yung size niya. Kilogram. Yung presyo niya is 1,825 yen. Kasama na yung tax niyan. 5 kilogram.
Usually, ang presyo ng bigas dito sa Japan ay aabot ng 3,650 yen ang 10 kilos or 1,825 pesos. Ang ginawa namin para makatipid sa bigas ay dun kami bumibili sa mga farmer dahil mas mura ang binibentang bigas nila. Kung i-compare mo ang presyo ng 10 kilos sa supermarket at presyo dun mismo sa farmer na 2,700 yen, yung 10 kilos ay 950 yen po ang diferensya. So, yung amount na 950 yen ay magagamit pa namin pambili ng ibang needs pa namin. So, tips ko din sa inyo, usually mga 9 PM, mostly na mga supermarket ay may 20% discount sila dun sa mga ulam na tinda nila. At sa ganoong paraan, makakatipid din kayo. At para makatipid din kami, pag bibili kami ng pagkain, ay naghahanap kami ng mga store na mura ang mga presyo. Kahit 10 yen or 5 yen ang diferensya, at kung iipunin mo yan, malaki na ang masisave mo. Mga isang lapad mahigit yung gastos namin sa pagkain per week or aabot ng 7 or 8 lapad a month or 40,000 pesos o higit pa. Isa din sa need ng tao ay tirahan. So dito sa Japan, mahal po ang presyo ng bahay dito. Kaya karamihan ay nagre-rent ang mga tao at iba-iba ang presyo ng apartment. So etong nirentahan namin ay 2-day stay lang. May maliit na kusina, 2 rooms. Yung isang kwarto ay ginawa naming sala kasi 3 lang naman kami ng asawa at anak ko. At hiwalay po ang toilet at bathroom at washing area. At 43,400 yen or 21,700 pesos a month yung renta namin dito sa apartment. Kasama na dyan yung isang parking ng sasakyan namin. Kapag wala kang sasakyan, 40,400 yen lang yung renta. Kasi 3,000 yen a month po kasi ang bayad ng parking dito. So, pag may dalawa kang sasakyan, so 6,000 yen yung per month na babayaran mo sa parking. At kapag malaking apartment po ang kukunin nyo dito, ay mahal din po ang renta. Usually, aabot ng 6 na lapad or 30,000 pesos. Kaya, mas pinili namin yung maliit lang na apartment para mas tipid. Yung bill naman ng kuryente namin a month ay umaabot ng 1 lapad or 5,000 pesos. Depende po sa panahon. Kung summer at winter dito sa Japan, lagpas po ng 1 lapad yung bill namin. At bill ng gas ay nasa 7 to 8,000 yen or 4,000 pesos. At yung bill ng tubig ay umaabot ng 6,000 or 3,000 pesos at every 2 months po ang bayad ng tubig dito sa Japan. Yung bill ng cellphone naming dalawa ng asawa ko ay umaabot sa 6,000 yen or 3,000 pesos a month with internet. Nakamura kasi kami dahil direct kaming nag-apply through online. Mas mahal po kasi yung loan ang cellphone dito sa Japan, lalo na pag latest yung kinuha mo. At aabot ng 1 lapad o higit pa yung monthly bill mo sa isang cellphone lang. At etong cellphone namin, di naman namin pinapalitan kung hindi pa siya sira kasi sayang. Dahil dagdag lang sa gastusin yung parati kaming magpapalit ng cellphone. So, opinion lang naman namin yun. So, choice mo yun kung ano yung gusto mo. Isa din sa kailangan ng mga tao dito sa Japan ay sasakyan. Lalong-lalo na kailangan ito pag malalayo yung mga trabaho. At para makatipid kami sa gasolina at car insurance, yung kinukuha namin na sasakyan ay yung K or yellow plate o yung mga maliliit na sasakyan. Dahil hindi siya magastos sa gasolina. At ang gastos sa gasolina a month ay nasa 6 to 7,000 yen or 3,500 pesos a month. At ang car insurance ay umaabot sa 5,600 yen or 2,800 pesos a month yung babayaran mo. At ako naman ay nagbabike lang papunta sa factory namin dahil malapit lang naman mga 8 to 10 minutes lang pag ibabike mo. Yung white plate or malalaking sasakyan at high-end cars, yun yung malalaki yung gastos at mahal din yung car insurance nun. Halos times 2 yung gastos, kaya mas prefer namin yung maliit na sasakyan para mas makatipid kami. At yung gastos naman sa pag-aaral ng anak ko dito sa Japan ay free tuition fee po sila sa public school. Kasi elementary pa po yung anak ko. At yung lunch lang ang babayaran mo, mga nasa 4,020 yen or 2,010 pesos a month.
At mahal po daw yung gastos dito pag college na yung anak mo, sabi nila. At usually, yung overall monthly cost of living namin dito sa Japan ay umaabot ng 20 lapad or higit pa or 100,000 pesos. At plus pa yung padala namin sa pamilya sa Pinas. Malaki po ang sweldo dito sa Japan pero mahal din ang mga bilihin. Kaya nasa atin din magdedepende kung paano mo ibabudget o didiskartihan yung gastusin dito sa Japan. Dapat maghanap tayo ng paraan kung paano tayo makatipid para makapagtabi tayo para sa savings natin. At bilang isang OFW po, hindi po madali ang buhay namin dito sa abroad. Marami po kasing nasasabi na masarap yung buhay dahil abroad. Dito din po sa abroad, kung hindi ka kikilos ay wala kang kakainin. Kaya halos lahat ng tao dito ay nagtatrabaho para matustusan ang mga pangangailangan natin. Sana po ay nabigyan ko kayo ng mga sagot sa inyong mga katanungan. Hanggang sa muli mga kabayan, at eto lang ang masasabi ko, laban kabayan, kaya mo yan. Bye-bye!